Hi, hello, magandang araw na naman sa inyong lahat, mga kababayan kong OFW. Nandito na naman tayo sa part 2 about sa bakit ako nagpapatuloy mag-vlog. So ganito po, i-explain ko dito sa part 2. So ready na ba kayo? Hindi po dahil sa nagpapansin po ako, hindi rin sa naghahangad ako ng maraming views o kung sino man ang manonood. Nagpapatuloy ako kasi madalas pag nag-iisa ako sa barko, yung tapos na ako magtrabaho, at kapag gabi na at tahimik na ang lahat, dito ko binubuhos ang aking nararamdaman. Yung lungkot, yung pagod, yung pangungulila ko sa pamilya ko. Dito ko pala sinasabi sa aking vlog para gumaan man lang yung pakiramdam ko. Nagpapatuloy ako dahil marami sa inyo nagsasabi, maraming salamat sa vlog mo at nai-inspire mo kami. Salamat po. Doon ako kumukuha ng lakas ng loob. Kapag naririnig ko ang mga ganyan, nababawasan yung bigat ng dinadala ko. Kung may isa man akong taong natulungan, yun ay sapat na. Gusto ko talagang ipakita ang tunay na buhay ng isang OFW. Hindi laging masaya, hindi laging maginhawa, hindi lahat naging successful. May mga araw na gusto ko na rin umuwi. May mga oras na napaiyak din ako sa gabi. Pero sa kabila ng lahat, bumabangon pa rin ako at lumalaban. Kaya patuloy pa rin akong nagbablog para ipalala sa inyo at syempre sa sarili ko na rin, na lahat ng paghihirap ay may kapalit. Na balang araw makakauwi rin tayo, na makakasama sila natin ng tuluyan. Ito lang po ang munti kong layunin, ang magbahagi ng katotohanan at magbigay ng pag-asa. At sabihin sa inyo, kaya natin to. Salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang sa muli, laban lang tayo.